Sir Jefferson Otane. So, yan. Best friend po kayo ni Miss Matutina or ni Miss Evelyn. Ano po yung masasabi ninyong fondest memory ninyo sa kanya? Well, si tita kasi masayang kasama yan. Tsaka nung isa sa mga naniwala sa kakayahan ko bilang double as a voice artist. No? Actually, siya yung naging producer-director ko sa Cyborg Puro-chan. I'm part of it. Doon ko siya unang-unang nakilala. And yun, over the years, nagkakatrabaho kami. Ganyan. Tapos yung last na work ko with her was yung Doraemon, Stand By Me, na pinalabas sa ABS-CBN. Kasi, actually, pinagtanggol niya pa nga ako doon kasi gawa ng ako yung dubber ni Doraemon. Ayaw nilang kumuha ng iba. Ganon. Oh. Yeah. Kasi, syempre, icon na yung yung boses ko So, ayun. Then, si tita kasi, dito, very supportive. Lalo na kung may talent ka talaga, grabe susuportahan ka. Hindi ka naman niya pababayaan as talent. Yeah. And nagulat nga ako na wala na siya. So, and well, nung na-feature nga siya kay Julius Babaw, alam ko, napanood niyo rin po yun. Yes, yes. So, sa YouTube or sa FB, YouTube. Di ba? So, napanood ko rin yun na nagdadialysis din pala siya. Actually, katulad ko, ako rin, nagdadialysis din ako ngayon. Oh. Yeah. And I found out kanina, yung sa anak niya, si Sheila, kaibigan ko rin yun. 9 years na rin pala siya nagdadialysis. So, tagal na survive yeah, din eh. Survive. Lumaban talaga eh. Mapa pa rin naman yung buhay na. And ako, hoping din na maka-survive din ako ng ganun kahapon. So Sir Jeff, kailan po yung first time na na-meet nyo si Miss Evelyn? Well, patagal na. Siguro, mga early 2000s. Ganyan. Kasi, basta kung kailan yung Cyborg Puro-chan. Yun, sa Viva. Kasi under Viva yun. So, yun. Doon mo siya unang nakilala. Yeah. So, sir, are there any words na gusto niyo sanang masabi kay Miss Matutina na hindi niya nasabi? Well, for tita, isa lang masasabi ko, mahal kita. Alam mo yan, nasa puso. Salamat po sa pagiging ina, sa pagiging tita namin sa industry. Maraming salamat.